Isang malakas na kalabog na sinundan ng tunog ng nabasag na salamin ang pumunit sa katahimikan ng mansyon ng mga Delgado. Napapikit na lang si Ramon at marahang hinilot ang kanyang sentido. Ito na naman, pangatlong beses na ngayong linggo. Ang bigat sa dibdib na nararamdaman niya tuwing umaga ay tila naging isang permanenteng bahagi na ng kanyang pagkatao simula nang pumanaw ang kanyang asawang si Amelia. Dahan-dahan siyang tumayo mula sa kanyang upuan sa malawak na study room at sinundan ng pinanggalingan ng ingay. Sa sala, isang eksenang nagpapaalala sa kanya kung gaano siya kahirap at kabigo bilang isang ama ang sumalubong sa kanya. Si Leo, ang panganay sa kanilang triplets, ay nakatayo sa tabi ng isang mamahaling florera na ngayon ay pira-piraso na sa sahig. Si Lucas naman ay may hawak na bola, halatang siya ang may kagagawa ng lahat. At si Leah, ang kaisa-isa nilang babae, ay tahimik na umiiyak sa isang sulok. Marahil ay natakot sa lakas ng pagkakabasag. Tatlong maliliit na mukha ang sabay-sabay na tumingin sa kanya. Tatlong pares ng mga matang nagpapaalala sa kanya kay Amelia. Sino ang may gawa nito? Tanong niya, pero walang bakas ng galit sa kanyang boses. Tanging pagod. Pagod na pagod. Walang sumagot. Yumuko lang si Leo, habang si Lucas ay itinago ang bola sa likuran niya. Napabuntong hininga na lang si Ramon. Paano niya gagawin ito ng mag-isa? Isang bilyonaryong kayang patakbuhin ang isang malaking kumpanya, pero hindi niya magawang alagaan ang sarili niyang mga anak. Gabi-gabi, sa kanyang pag-iisa, naririnig niya ang pangako niya kay Amelia bago ito mawala. Huwag kang mag-alala. Mahal ko. Hindi ko pababayaan ang mga bata. Aalagaan ko sila. Isang pangakong sa tingin niya ay unti-unti niyang sinisira sa bawat araw na lumilipas. Maya-maya, tumunog ang doorbell. Sumenya siya sa isang kasambahay na buksan iyon habang sinisimulan niyang pulutin ang mga bubog. Ngunit bago pa man niya magawa iyon, isang boses na malambing at puno ng awtoridad ang pumuno sa silid. Naku, hayaan niyo na po, sir. Ako na po dyan. Napalingon si Ramon. Nakatayo sa may pintuan ang isang babaeng tila isang anghel na bumaba mula sa langit. Si Isabel Alcantara. Elegante sa kanyang puting bestida, may ngiting kayang magpatigil ng anumang kaguluhan. Isabel? Halos pabulong na sabi ni Ramon. Ngumiti si Isabel at lumapit. Hindi niya pinansin ang nagkalat na bubog. Sa halip, lumuhod siya para maging kapantay ng mga bata. Hello mga angels, sabi niya sa malambing na boses. Okay lang ba kayo? Agad na tumakbo si Leah palapit kay Isabel at yumakap. Si Leo at Lucas, na kanina'y takot na takot, ay dahan-dahang lumapit din, tila nahatak ng kakaibang mahika na dala ng babae. Ako po, si Tita Isabel, sabi niya habang hinahaplos ang buhok ng tatlo. Huwag kayong mag-alala, hindi magagalit si Daddy. Aksidente lang naman, di ba? Parang isang himala. Sa isang iglap, ang tensyon sa buong silid ay nawala. Napalitan ito ng kapayapaan. Pinanood ni Ramon ang eksena at isang damdamin ang unti-unting umusbong sa kanyang puso. Pag-asa. Ito na marahil ang sagot sa kanyang mga dalangin. Isang ina para sa kanyang mga anak. Isang liwanag sa gitna ng kanyang kadiliman. Sa isang sulok ng sala, tahimik na nakatayo ang bagong yaya, si Liza. Nakasuot siya ng simpleng uniforme at ito ang unang araw niya sa trabaho. Pinapanood niya ang lahat, sinusubukang maging invisible. Sir Ramon, sabi ni Isabel, tumayo ito at hinarap siya. Pasensya na sa abala. Dala ko na po pala ang mga dokumentong kailangan para sa charity event. Salamat Isabel, salamat sa lahat, sabi ni Ramon. Ang kanyang mga mata ay puno ng pasasalamat. Biglang tumunog ang cellphone ni Ramon. Isang importanteng tawag mula sa kumpanya. Excuse me, sabi niya kay Isabel at tumalikod siya para sagutin ang tawag. Naglalakad palayo ng ilang hakbang. Habang nakatalikod si Ramon,
abala sa pakikipag-usap sa telepono. Nawala ang matamis na ngiti sa mga labi ni Isabel. Ang malaanghel niyang muka ay napalitan ng isang malamig at iritadong ekspresyon habang nakatingin sa tatlong batang nakapalibot sa kanya. Para sa kanya, ang mga ito ay mga sagabal lamang. Si Leah, na nakayakap pa rin sa kanyang binti, ay hindi sinasadyang naapakan ng kanyang mamahaling sapatos. Ang mabilis na pagbabago sa mukha ni Isabel ay hindi nakita ni Ramon, pero kitang-kita ito ni Liza mula sa kanyang kinatatayuan. Ngunit ang lahat ay nangyari ng mabilis. Paglingon ni Ramon matapos ang tawag, ang nakita niya ay si Isabel na muling nakangiti. Buong pagmamahal na hinahaplos ang pisngi ni Leah. Nawala ang lahat ng pag-aalinlangan sa kanyang isip. Ang babaeng nasa harap niya ngayon ang kasagutan. Ang lunas sa kalungkutan ng kanyang mga anak. Ang lunas sa sarili niyang kalungkutan. Hindi ko alam kung paano kita pasasalamatan, Isabel, sabi ni Ramon. Ang boses niya ay puno ng sinseridad. You're a miracle. Isang mahinang tawa ang kumawala sa mga labi ni Isabel. Nonsense, Ramon. Sadyang malapit lang talaga ang puso ko sa mga bata. Inilibot niya ang kanyang tingin sa tatlong bata na ngayon ay payapa nang nakatayo sa kanyang tabi. Kung okay lang sa'yo, gusto ko sanang ilabas sila sa hardin. A little sunshine might help them forget what happened. Para kay Ramon, ang bawat salita ni Isabel ay musika sa kanyang pandinig. Tumango siya agad. Of course, anything. Ang bahay na ito ay bahay mo na rin. Isang matamis na ngiti ang muling sumilay sa mukha ni Isabel. Ang nangiting iyon ang nagpapatunay kay Ramon na tama ang kanyang desisyon. Na sa wakas, pagkatapos ng mahabang panahon ng kadiliman, mayroon na siyang natagpuang anghel. Pinanood ni Ramon habang akay-akay ni Isabel ang tatlong bata papunta sa glass doors patungo sa hardin para silang isang perpektong pamilya, isang larawan na matagal na niyang pinangarap na muling makita. Ngumiti si Isabel pabalik sa kanya. Isang ngangiting nangangako ng isang magandang bukas. Pagkatapos ay yumuko siya para akbayan si Leah bago sila tuluyang lumabas. At sa isang saglit, sa anggulong si Liza lang ang nakakakita. Nagbago ang anyo ni Isabel. Ang nangiti ay naroon pa rin sa mga labi para makita ni Ramon, ngunit ang mga mata nito'y nanlilisik. Ang kamay na nakaakbay sa balikat ng bata ay biglang humigpit. Ang mga kuko nito'y bahagyang bumaon sa maliit na braso ni Leah. Napangiwi sa sakit ng bata, isang maliit na daing ang gustong kumawala sa kanyang labi. Pero bago pa man ito marinig ni Numan, bumulong si Isabel na may kasamang pagbabanta. Sapat lang para marinig ng bata, "Behave, little brat." Ang lahat ay nakita ni Liza. Ang biglaang paninigas ng katawan ng bata. Ang sakit sa mga mata nito. At ang malademonyong titig ni Isabel bago ito muling ngumiti at tuluyang lumabas ng pinto na para bang walang nangyari. Naiwang nakatayo si Liza sa sala, ang puso niya'y biglang kumabog ng malakas. Ang anghel na nakita ni Ramon ay hindi anghel. Isang halimaw. Napatigil sa paghinga si Liza. Ang kaninang paghanga sa ganda at kisig ni Isabel ay biglang napalitan ng takot at pagdududa. Ang nakita niya ay hindi isang simpleng pagkakamali. Ito ay isang sinadyang kalupitan. Ikinubli sa isang matamis na ngiti. Nakatayo lang siya roon, hindi makagalaw, habang ang mga kasambahay ay nagsimula nang linisin ang mga bubog sa sahig. Ang tawa ng mga bata mula sa hardin ay umaabot sa kanyang pandinig, ngunit para sa kanya, ang tunog na yon ay may bahid na ng kasinungalingan. Tumingin siya kay Sir Ramon. Nakangiti pa rin ito habang pinapanood ang mga anak mula sa bintana. Ang mukha ay puno ng bagong pag-asa. Paano niya sasabihin sa amo niya ang kanyang nakita? Maniniwala ba ito sa kanya? Isang bagong yaya na kararating lang laban sa isang Isabel Alcantara na tinitingala ng lahat? Napayuko na lang si Liza. Ang puso niya ay puno ng pag-aalala. Ito pa lang
Ang unang araw niya, pero nararamdaman na niya hindi ito magiging madali. Isang madilim na sikreto ang bumabalot sa mansyon ng mga Delgado at isinusuot nito ang mukha ng isang anghel. Lumipas ang ilang araw at sinubukan ni Liza na kumbinsihin ang kanyang sarili na baka na malikmata lang siya, na baka dala lang ng pagod at kaba sa unang araw ng trabaho ang lahat. Pero habang tumatagal, ang maliit na pagdududa sa kanyang puso ay lumalaki, nagiging isang halimaw na bumabagabag sa kanya gabi-gabi. Ang Isabel na nakikita ni Sir Ramon ay isang anghel, mahinahon, mapagmahal, at laging may solusyon sa lahat. Pero ang Isabel na nakikita ni Liza kapag nakatalikod na ang amo nila ay ibang-iba. Isang reyna ng yelo. Ang mga ngiti nito ay hindi umaabot sa kanyang mga mata. Ang mga haplos nito sa mga bata ay tila may pagkalkula, hindi nagmumula sa puso. Ang hapunan ang naging pinakamasamang bahagi ng araw. Ito ang oras kung saan isinasagawa ni Isabel ang kanyang perpektong pagtatanghal. I made a special soup for everyone. Masayang anunsyo ni Isabel isang gabi, habang inilalapag ng isang katulong ang isang malaking mangkok ng mainit na sinigang na hipon sa gitna ng mesa. Pumalakpak ang dalawang bata, si Lucas at Leah. Ngunit si Leo ay nanatiling tahimik. Ang mga mata ay nakatutok sa pagkaing may mga hipon. Naramdaman ni Liza ang panlalamig ng kanyang mga kamay. Alam niya, dahil nabasa niya ng paulit-ulit ang mga file ng mga bata, na si Leo ay may matinding allergies sa hipon. Imposibleng hindi ito alam ni Isabel. Leo, darling, bakit hindi mo tinitikman? Ipinagluto kita, sabi ni Isabel. Ang boses ay sobrang tamis, ngunit may pahiwatig ng bakal sa ilalim nito. Umiling si Leo. Bawal po sa akin yan, tita. Isang kunot ng pagkadismaya ang mabilis na dumaan sa mukha ni Isabel bago ito napalitan ng isang nag-aalalang ekspresyon. Tumingin siya kay Ramon. Oh, Ramon, pasensya na. Hindi ko alam. Sinusubukan ko namang alagaan sila ng mabuti. Nahulog si Ramon sa bitag. Anak, it's okay. Your tita Isabel didn't know. Mahinahong sabi ni Ramon kay Leo. Pero sana sinabi mo agad sa kanya ng maayos. Napayuko na lang si Leo, hindi na umimik. Gustong sumigaw ni Liza. Gusto niyang sabihin na kasinungalingan ang lahat, na ginagamit ni Isabel ang kahinaan ng isang bata para magmukhang bida. Pero sino siya para magsalita? Isa lang siyang yaya. Nang gabing iyon, natagpuan ni Liza si Leo na umiiyak sa kanyang silid. Ang kambal nitong sina Lucas at Leah ay sinusubukang patahanin siya. Umupo si Liza sa tabi niya at marahang hinaplos ang kanyang likod. Okay lang yan, Leo. Hindi mo kasalanan. Sumandal ang bata sa kanya. Ang maliliit na balikat nito ay nanginginig. Sabi po ni Tita Isabel, pag hindi daw ako naging mabait, ipapadala ako ni Daddy sa malayo. Humihikbing bulong nito. Sa isang lugar na wala ang mga kapatid ko, niyakap ni Liza ang bata ng mahigpit. Isang halo ng awa at galit ang kumukulo sa kanyang dibdib. Hindi lang ito kapabayaan, ito ay kalupitan. Isang uri ng pagpapahirap na hindi nakikita ng mga mata. Kinabukasan, habang nag-aayos siya sa kusina, naramdaman niya ang presensya ni Manang Elena sa kanyang likuran. Ang matandang kasambahay, na halos buong buhay ay nagsilbi sa mga Delgado, ay may matalas na pakiramdam. May gumugulo ba sa isip mo, Hija? Tanong nito sa mahinang boses. Nag-atubili si Liza. Maaari ba siyang magtiwala? Tumingin sa kanya si Mana ng Elena. Ang mga mata nito ay puno ng pag-unawa, na para bang nababasa nito ang laman ng kanyang puso. Mag-ingat ka sa anghel na yan, Hija, bulong ng matanda. Masyadong perpekto para maging totoo. Ang mga salitang yon ay sapat na. Nalaman ni Liza na hindi siya nag-iisa sa kanyang mga hinala. Mayroon siyang kakampi. Kinagabihan,
Habang papunta siya sa linen closet para kumuha ng mga bagong tuwalya, napadaan siya sa silid ni Isabel. Bahagyang nakaawang ang pinto. Narinig niya ang boses nito, ngunit hindi ito ang malambing na boses na ginagamit niya kay Sir Ramon. Ito ay matigas, malamig, at puno ng pagkainip. "Sinabi ko na sa'yo, Marco, maghintay ka lang," narinig niyang sabi ni Isabel sa kausap nito sa cellphone. "Konting tiis na lang, malapit na nating makuha ang lahat. Huwag kang atat." Napatigil si Liza. "Marco, makuha ang lahat? Ano ang ibig sabihin yon?" Sa kanyang pagkatigil, hindi niya namalayang tumunog ang isang tabla sa sahig sa ilalim ng kanyang paa. Biglang tumigil ang pagsasalita sa loob ng kwarto. Isang nakabibinging katahimikan. Pagkatapos, dahan-dahang bumukas ang pinto. Nakatayo roon si Isabel. Hawak pa rin ang kanyang cellphone. Ang kanyang mukha ay walang emosyon, ngunit ang mga mata niya ay nakatitig kay Liza na para bang isang kutsilyong unti-unting tumatarak. Sila ay nagkatitigan at sa mga matang yon, nakita ni Liza ang tunay na kulay ng babaeng kinikilala nilang lahat bilang isang anghel. Para kay Ramon, ang nangyari sa pasilyo ay isang simpleng hindi pagkakaunawaan. Ipinaliwanag ni Isabel sa kanya na may kasamang peking mga luha na nararamdaman niyang tila hindi siya gusto ni Liza para sa mga bata, na siguro ay nagseselos lamang ito. "I understand her, Ramon. She's just being protective." Sabi pa nito na lalong nagpatibay sa paniniwala ni Ramon na si Isabel ay isang babaeng puno ng pangunawa at pasensya. Ang insidenteng iyon, sa halip na magdulot ng pagdududa, ay naging tulay pa para sa huling desisyon ni Ramon. Kailangan na niyang tapusin ang lahat ng alinlangan. Kailangan na niyang gawing formal ang lahat. Kinagabihan, habang natutulog na ang mga bata, tumayo si Ramon sa harap ng malaking larawan ni Amelia na nakasabit sa kanyang study. Ang ngiti nito sa litrato ay tila nanunuot sa kanyang kaluluwa. "Amelia," bulong niya sa hangin, "alam kong nangako ako sa'yo, pero hindi ko na kaya mag-isa." Huminga siya ng malalim. "Para ito sa mga bata, mahal ko. Kailangan nila ng ina. At si Isabel, mabuti siyang tao. Aalagaan niya sila, tulad ng pag-aalaga mo." Hinawakan niya ang isang maliit na kahon na nasa kanyang bulsa. "Sana maintindihan mo, sana mapatawad mo ako." Ang katahimikan sa silid ang nagsilbing sagot. Para sa kanya, iyon ay isang pagpapala. Kinabukasan, naging abala ang mansyon. Nagpanggap si Ramon na mayroon silang isang simpleng salo-salo para sa isang business partner. Ngunit ang totoo, iyon ay isang sorpresang inihanda niya para kay Isabel. Nakita niya si Manang Elena sa kusina, nagbibigay ng mga utos sa ibang kasambahay. Lumapit siya rito. "Manang, mukhang magiging maganda ang gabi natin," nakangiting sabi ni Ramon. Tumingin sa kanya ang matanda at sa unang pagkakataon, walang ngangiti sa mga labi nito. "Sir, ang pag-aasawa ay isang seryosong bagay," sabi nito sa mahinahon ngunit seryosong tono. "Siguraduhin niyo po sanang kilalang-kilala niyo na ang inyong pakakasalan." Natigilan si Ramon, ngunit ang kaligayahang nararamdaman niya ay mas malakas kaysa sa anumang babala. "Huwag po kayong mag-alala, Manang," sabi niya. Tinapik ang balikat ng matanda. "Kilalang-kilala ko si Isabel. Siya na ang para sa amin." Umalis si Ramon nang hindi nakikita ang lungkot sa mga mata ni Manang Elena. Nang dumating si Isabel, suot ang isang eleganteng itim na damit. Tila huminto ang mundo ni Ramon. Sa gitna ng sala, sa harap ng kanilang mga piling panauhin, nagsalita si Ramon. Kinuwento niya kung paano binago ni Isabel ang kanilang buhay, kung paano nito ibinalik ang nangiti sa mga labi ng kanyang mga anak. At pagkatapos, sa harap ng lahat, lumuhod siya. Binuksan niya ang maliit na kahon at isang nagniningning na diamanting singsing ang lumitaw. "Isabel Alcantara," sabi niya,
Ang boses ay nanginginig sa emosyon. Will you marry me? Napatakip si Isabel sa kanyang bibig. Ang mga mata ay nanlalaki sa gulat. Sunod-sunod na tumulo ang kanyang mga luha. Mga luhang perpektong inensayo. Ang lahat ay napuno ng palakpakan at sigawan. Yes! Yes, Ramon, I will marry you! Umiiyak na, sabi ni Isabel. Isinuot ni Ramon ang singsing sa daliri nito at ang lahat ay nagsaya. Sa isang sulok, nakatayo si Liza. Tahimik na pinapanood ang lahat. Pakiramdam niya ay nasasaksihan niya ang isang magandang panaginip na malapit nang maging isang masamang bangungot. Ang selebrasyon ay nagpatuloy. Ang mga tawa at tunog ng mga baso ng champagne ay pumuno sa hangin. Umiwas si Liza sa karamihan at nagtungo sa kanyang maliit na silid. Umupo siya sa gilid ng kama. Pakiramdam niya ay pasan niya ang buong mundo. Wala na siyang magagawa. Huli na ang lahat. Biglang nag-vibrate ang kanyang cellphone na nasa ibabaw ng mesa. Kinuha niya ito. Iniisip na baka ang ina niya lang mula sa probinsya. Ngunit isang hindi rehistradong numero ang lumitaw sa screen. Binuksan niya ang mensahe. 5 salita lang ang nakasulat. Ngunit sapat na yon para manlamig ang buo niyang katawan at tumindig ang lahat ng balahibo niya. Umalis ka na dyan habang may oras ka pa. Demonyo ang papakasalan ng amo mo. Nanlamig ang buong katawan ni Liza. Paulit-ulit niyang binasa ang mensahe na para bang sa bawat pagbasa ay magbabago ang mga salitang nakasulat dito. Demonyo ang papakasalan ng amo mo. Sino ang nagpadala nito? Paano niya nalaman? Ang mensaheng iyon ay isang kumpirmasyon. Isang babala. Hindi siya nag-iisa. Hindi siya nababaliw. Kinabukasan, dala ang bagong lakas ng loob, nilapitan niya si Manang Elena sa kusina. Ipinakita niya ang text message. Kitang-kita ni Liza ang gulat sa mga mata ng matanda na agad ding napalitan ng determinasyon. Sinasabi ko na nga ba? Mahinang sabi ni Manang Elena. Liza, hindi na natin ito pwedeng palampasin. Bago pa mahuli ang lahat, kailangan nating kumilos. Nagplano sila. Kailangan nilang kausapin si Sir Ramon, pero kailangan ng tamang tiyempo. At higit sa lahat, kailangan nilang ihanda ang kanilang mga sarili. Ang pagkakataon ay dumating ng hapon ding iyon. Umalis si Isabel para ayusin daw ang ilang bagay para sa kanilang engagement party. Ang mga bata naman ay natutulog. Ito na ang tamang oras. Magkasama silang nagtungo sa study room kung saan nagtatrabaho si Ramon. Kumatok si Manang Elena bago sila pumasok. Sir Ramon, may mahalaga po sana kaming sasabihin, panimula ng matanda. Tumingala si Ramon mula sa kanyang mga papeles, isang ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Ano yon, Manang? Mukhang seryoso kayo. Si Liza ang nagsalita. Nanginginig ang boses, ngunit pilit niyang tinatagan. Sir, tungkol po ito kay Ma'am Isabel. Agad na nagbago ang anyo ni Ramon. Ang ngiti ay napalitan ng pagkunot ng noo. Anong tungkol sa kanya? Huminga ng malalim si Liza. Sir, alam ko po na mahirap paniwalaan. Pero may mga bagay po kaming napapansin sa kanya na hindi maganda. Ang pakikitungo niya sa mga bata. Kapag wala po kayo, hindi na niya natapos ang kanyang sasabihin. Anong ibig mong sabihin? Malamig na tanong ni Ramon. Ang boses ay may babala. Ang totoo po niyan, sir. Pagsingit ni Manang Elena. Mayroon pong 2 mukha si Ma'am Isabel. Bago pa man makasagot si Ramon, isang boses ang narinig nila mula sa pintuan. Anong ibig sabihin nito, Ramon? Nakatayo roon si Isabel. Hindi nila namalayan ang pagdating nito. Ang mukha niya ay puno ng sakit at pagkalito. Isang perpektong maskara para sa isang aktres. Dahan-dahan siyang pumasok sa silid. Naririnig ko ang pangalan ko. Sabi niya, ang boses ay nanginginig. Ano? Ano ang mga sinasabi nila tungkol sa akin? Napatayo si Ramon at agad siyang nilapitan. Isabel, it's nothing.
Isang hindi pagkakaunawaan lang. Pero umiling si Isabel at sunod-sunod na tumulo ang kanyang mga luha. Hindi, Ramon. Narinig ko. Pinagdududahan nila ako. Akala ko ba? Akala ko ba tanggap na ako dito? Tumingin siya kay Liza. Ang mga mata ay puno ng pighati. Liza, anong nagawa kong masama sa'yo? Bakit mo ito ginagawa sa akin? Dahil ba sa posisyon ko? Dahil ba pakakasalan na ako ni Ramon? Ang bawat salita ay isang patalim na tumusok sa puso ni Ramon, na siyang nagpatigas dito laban kay Liza at Manang Elena. Binalingan ni Ramon ang dalawa, ang kanyang mga mata ay nag-aalab sa galit. Ano ito? Isang sabwatan? Dahil lang sa selos, sisirain niyo ang pangalan ng babaeng mahal ko? Ang babaeng magiging ina ng mga anak ko? Pero sir, totoo po ang sinasabi namin. Pagpupumilit ni Liza, ngunit ang kanyang boses ay tila wala ng halaga. Hindi ko akalain na magagawa niyo ito sa akin, sabi ni Ramon. Ang boses ay puno ng pagkadismaya. Lalo na ikaw, Manang Elena. Itinuring ko kayong pamilya. Yumakap si Isabel kay Ramon. Hayaan mo na sila. Mahal, siguro kailangan ko lang patunayan ang sarili ko sa kanila. Siguro kailangan ko lang ng mas mahabang panahon. Ang mga salitang yon ang sumelyo sa kapalaran ni Liza. Ang kabaitan ni Isabel sa gitna ng akusasyon ay lalo lang nagpagalit kay Ramon. Humarap siya kay Liza. Ang kanyang mukha ay seryoso at hindi na mababakasan ng anumang kabaitan. Ayokong makarinig pa ng kahit anong kasinungalingan laban sa mapapangasawa ko, mariin niyang sabi. Isa pang salita laban kay Isabel, Liza, at mapipilitan akong tanggalin ka sa trabaho. Nakatayo lang si Liza, hindi makagalaw. Ang mga salitang yon ay isang sampal, isang pader na ibinagsak sa pagitan niya at ng katotohanan. Tinalikuran na sila ni Ramon, abala sa pag-alo sa humihikbing si Isabel. Sa ibabaw ng balikat ni Ramon, tumingin si Isabel ng diretso kay Liza. At doon, sa likod ng mga pekeng luha, nakita ni Liza ang isang malamig, mapanuksong na muwang ngiti. Isang ngiti ng tagumpay. Nang gabing iyon, hindi mapakali si Manang Elena. Ang bigat sa kanyang dibdib ay mas mabigat pa kaysa sa pagod na nararamdaman ng kanyang matandang katawan. Natagpuan niya si Liza sa silid nito, tahimik na nag-iimpake ng iilang gamit sa isang maliit na bag. Ang mga mata ng dalaga ay namumugto, pero wala ng luhang pumapatak, tila isang tuyong ilog na naubusan na ng tubig. Anong ginagawa mo? Tanong ni Manang Elena, kahit alam na niya ang sagot. Wala na po tayong magagawa, Manang. Sagot ni Liza, hindi man lang tumitingin. Hindi po siya maniniwala sa atin. Aalis na lang po ako para hindi na po lumaki ang gulo. Umiling si Manang Elena at isinara ang pinto. Hindi ka aalis, mariin niyang sabi. Ako ang nag-umpisan nito, ako ang tatapos. Mayroong determinasyon sa boses ng matanda na nagpatigil kay Liza. Umupo si Manang Elena sa tabi niya. Ako ang nagtulak sa iyo na magsalita, kaya responsibilidad ko ito. May kasalanan ako kay Amelia kung hahayaan kong isang ahas ang pumasok sa pamamahayag na ito. Katahimikan. Pagkatapos ng ilang sandali, isang alaala ang biglang pumasok sa isip ni Manang Elena. Isang alaala na nooy binaliwala niya lang. Mga ilang linggo na ang nakalipas, nakita niyang pumasok si Isabel sa lumang library sa dulo ng pasilyo. Isang silid na halos hindi na ginagamit, puno ng mga luma at maalikabok na libro ng yumaong ama ni Ramon. Ano ang gagawin ng isang babaeng tulad ni Isabel na laging abala sa kanyang cellphone at social life sa isang lugar na tila kinalimutan na ng panahon? Isang ideya ang nabuo sa kanyang isipan, isang desperadong ideya. Manang, ano po ang iniisip niyo? Tanong ni Liza. Magtiwala ka sa akin, Hija. Sabi lang ng matanda, ang kailangan lang natin ay pagkakataon. Ang pagkakataon ay dumating kinabukasan.
Masayang ibinalita ni Ramon na mayroon silang dinner date ni Isabel para pag-usapan ang mga plano sa kasal. Nang makaalis na ang dalawa at ang mga bata ay mahimbing nang natutulog sa kanilang silid, tumingin si Manang Elena kay Liza. "Samahan mo akong magbantay sa labas," sabi niya. Nagpunta sila sa lumang library. Ang amoy ng mga lumang libro at alikabok ang sumalubong sa kanila. Binuksan ni Manang Elena ang ilaw at nagsimula siyang maghanap. Tiningnan niya ang bawat estante, ang likod ng bawat libro. "Ano po ba ang hinahanap natin, Manang?" Naguguluhang tanong ni Liza. "Isang bagay na hindi dapat nandito," sagot ng matanda. Ang kanyang mga mata ay napadako sa isang maliit na mesa sa sulok. Nakapatong doon ang paboritong music box ni Amelia, ang yumaong asawa ni Ramon, isang kahon na gawa sa kahoy na may nakaukit na mga rosas. Alam niyang hindi dapat iyon naroroon. Ang lugar niyon ay sa kwarto ni Sir Ramon, sa tabi ng kama nito. Dahan-dahan siyang lumapit at hinawakan ito. May kakaibang bigat. Binuksan niya ang takip at isang malungkot na melodiya ang tumugtog. Sa loob, wala ang maliit na balerina na dapat ay umiikot. Sa halip, may lupin ng pulang velvet. Ginamit niya ang kanyang mga daliri para dahan-dahang iangat ang tela. At doon, sa ilalim, nakatago ang isang bagay na hindi dapat naroon. Isang itim na smartphone, payat at moderno. Ibang-iba sa cellphone na laging gamit ni Isabel sa harap nila. Nanginginig ang mga kamay ni Manang Elena habang kinukuha ito. Tumingin siya kay Liza at nakita niya ang parehong gulat at takot sa mga mata ng dalaga. Pinindot niya ang power button. Bumukas ang screen. Walang password. Isang larawan ng isang magandang beach ang wallpaper nito. At sa ibabaw ng larawang iyon, isang bagong mensahe ang lumitaw sa notification screen. Ang mensahe ay mula sa isang contact na nagngangalang Marco. Nabasa nila ito ng sabay. Ang mga salita ay tila mga laso na gumapang sa kanilang mga ugat at nagpatigil sa pagtibok ng kanilang mga puso. Success! Naniwala na ang tanga. Ang mga bata na lang ang problema. Bumalik sila sa kwarto ni Liza. Ang puso nila ay dumadagundong sa bawat hakbang. Ang cellphone na hawak ni Manang Elena ay parang isang bombang anumang oras ay maaaring sumabog. Ikinandado ni Liza ang pinto. Umupo silang dalawa sa sahig, sa likod ng kama, na para bang mga kriminal na nagtatago. Ang tanging liwanag lang nila ay mula sa screen ng lihim na telepono. "Tingnan natin ang mga mensahe," nanginginig na sabi ni Liza. Binuksan nila ang inbox. Ang pangalan ni Marco ang nangingibabaw sa lahat. Ang kanilang mga usapan ay parang isang nobela ng kasamaan. Mga plano, mga kalkulasyon, mga salitang puno ng kasakiman. "Isabel, the fool is eating out of my hand. Malapit na." Marco, "Good. What about the brats, Isabel?" "Don't worry about them. I have a plan." Isang plano na magmumukha akong santa sa mata niya. Napatakip si Liza sa kanyang bibig. Ang bawat mensahe ay isang sampal. Isang patunay na ang lahat ng kanilang hinala ay totoo. At mas malala pa pala kaysa sa kanilang inaakala. Natuklasan nila na si Marco pala ay isang abogado, ang utak sa likod ng lahat ng legal na maniobra para makuha ang pera ng mga delgado. Nalaman din nila na may relasyon ang dalawa at ang kasal kay Ramon ay isa lamang malaking palabas. Hayop sila, gigil na sabi ni Manang Elena. Ang mga mata ay nag-aapoy sa galit. Hayop sila. Habang patuloy sila sa pagbabasa, isang folder sa gallery ng telepono ang nakaagaw ng pansin ni Liza. Ang pangalan ng folder, Recordings. Nagkatinginan sila ni Manang Elena. Sa isang hindi maipaliwanag na dahilan, mas kinabahan sila dito kaysa sa mga text message. Pinindot ni Liza ang unang file. Unang narinig nila ang tunog ng alak
na isinasalin sa isang baso. Pagkatapos, ang tawa ni Isabel, isang tawa na hindi nila kailanman narinig. Malakas, mapangutya, walang anumang kabaitan. Ang hirap magpanggap na mahal mo ang tatlong maingay na bata, sabi ng boses ni Isabel sa recording. Pero ang aarte-arte nila, lalo na yung panganay. But it's okay. They make me look good. Para sa bulag sa pag-ibig na si Ramon, isa akong anghel na sugo ng langit para sagipin sila. Narinig nila ang tawa ng isang lalaki. Siguradong si Marco iyon. Nanginginig na pinindot ni Liza ang sunod na recording. Ito ang mas nakakakilabot. Ang boses ni Marco ang narinig nila, kalmado at professional. The best way is to establish a history of psychological instability. We'll start with the eldest Leo. Madali siyang takutin. We'll create incidents, mga tantrums na di maipaliwanag. We'll get a doctor, a friend of mine, to diagnose him with a rare hereditary condition. Kapag napatunayan na unstable ang isa, madali nang isunod ang dalawa. Sasabihin nating for their own safety, they need special care. Sa isang facility na malayo dito. Isang facility? Bulong ni Liza. Orphanage. Gusto nilang ipadala sa ampunan ang mga bata. Ang huling bahagi ng recording ang tuluyang dumurog sa kanilang mga puso. Ang boses ni Isabel, puno ng kasiyahan. Perfect, Marco. You're a genius, sabi nito, na sinundan ng isang malutong na tawa. Pag nawala na ang mga sagabal na yon, sa atin na ang lahat. At si Ramon, mananatili siyang nakakadena sa akin habang buhay, nagpapasalamat sa sakripisyo ko. Hindi na nila kaya. Ang bawat salita ay isang dagok. Ang bawat tawa ay isang insulto. Isang kasuklam-suklam na plano ang nabubuo sa kanilang harapan. Isang plano na sisira hindi lang sa isang tao, kundi sa tatlong inosenteng buhay. Sa sobrang pagka-shock, hindi nila namalayan ang tunog ng sasakyan na pumarada sa labas. Hindi nila narinig ang pagbukas ng pinto sa ibaba. Ang narinig lang nila ay ang biglaang pagpihit ng doorknob ng kwarto ni Liza. Nakahinga sila nang maluwag ng malamang nakalak ito. Ngunit ang ginhawa ay agad na nawala. Isang malakas na katok ang yumanig sa pinto na halos magpatalon sa kanila sa gulat. At pagkatapos, isang boses ang kanilang narinig mula sa labas. Isang boses na ngayon ay kinatatakutan na nila. Ang boses ng demonyo. Liza, Manang Elena, buksan niyo ang pinto. Naramdaman ni Ramon ang tensyon sa hangin pagka-uwi pa lang nila. Ang hapunan ay naging tahimik. Ngumingiti si Isabel at sinusubukang maging masaya. Ngunit ramdam niyang may bumabagabag dito. May problema ba, mahal? Tanong niya nang nasa sala na sila. Huminga ng malalim si Isabel. Tumingin ito sa kanya. Ang mga mata ay nagsisimula ng mamasa. Ramon, ayokong isipin mong nagrereklamo ako. Pero may nawawala sa mga gamit ko. Kumunot ang noo ni Ramon. Anong nawawala? Ang diamond necklace na bigay pa sa akin ni Mommy bago siya mamatay. Sabi ni Isabel, ang boses ay basag na. Iyon na lang ang natatanging alaala ko sa kanya. Agad na naging alerto si Ramon. Saan mo huling nakita? Nasa ibabaw lang ng drawer ko kaninang umaga. Sigurado ako. Pero ngayon, wala na. Humikbi ito. Ayokong magbintang, Ramon. Pero pagkatapos ng nangyari kahapon, si Liza. Natigilan si Ramon. Imposible. Si Liza ay mukhang mabait. Ngunit ang mga pangyayari kahapon, ang mga akusasyon nito laban kay Isabel, nagsimulang magtanim ng duda sa kanyang isipan. Sa kabilang banda, narinig ni Liza at Manang Elena ang sigaw ni Isabel mula sa labas ng kwarto. Nagpanakbuhan sila. Itinago ni Manang Elena ang cellphone sa ilalim ng unan ni Liza. Anong nangyayari? Tanong ni Liza nang buksan ang pinto. Nakatayo roon si Isabel. Ang mukha ay puno ng galit, na pilit tinatakpan ng lungkot.
Si Ramon ay nasa likod nito. Ang mukha ay seryoso. Nasaan ang kwintas ko, Liza? Diretsong tanong ni Isabel. Kwintas? Anong kwintas po? Naguguluhang sagot ni Liza. Huwag ka nang magkaila! Sigaw ni Isabel. Nakita kita malapit sa kwarto ko kanina. Alam kong ikaw ang kumuha. Doon na pumasok si Ramon. Isabel, calm down. Humarap siya kay Liza. Liza, para matapos na ito, maaari ba naming tingnan ang mga gamit mo? Walang nagawa si Liza. Kahit si Manang Elena ay hindi makapagsalita. Ito ay isang bitag at nahulog sila rito nang walang kalaban-laban. Pumasok si Isabel sa kwarto ni Liza na parang isang bagyo. Binuksan niya ang mga drawer, inangat ang kutsyon, at sa huli, kinuha niya ang maliit na bag na inihanda ni Liza kagabi. Ibinuhos niya ang laman nito sa sahig. At kasama ng iilang damit at isang suklay, isang kumikinang na kwintas na diamante, ang gumulong sa sahig na kahoy, na tahimik ang lahat. Tumingin si Liza sa kwinta, pagkatapos ay kay Isabel. Ngayon, naiintindihan na niya. Plinano ang lahat ng ito. Hindi sa akin iyan, sabi ni Liza. Ang boses ay puno ng desperasyon. Hindi ko alam kung paano yan napunta dyan. Tumingin siya kay Ramon. Sir Ramon, maniwala po kayo. Set up lang po ito. Mayroon po kaming ebidensya. Ang cellphone... Cellphone? Tanong ni Isabel, tila naguguluhan. Pagkatapos ay bigla itong napatingin sa ilalim ng unan. Mabilis niya itong kinuha. Ito ba ang tinutukoy mo? Ang luma kong telepono na akala ko'y nawawala na? Ano ang ginagawa nito dito? Ipinakita niya ang telepono kay Ramon. Ngayon, ang lahat ng sasabihin ni Liza ay magmumukhang kasinungalingan. Ang ebidensya nila ay naging sandata laban sa kanila. Umiling-iling si Ramon. Ang mukha ay puno ng matinding pagkadismaya. Ang lahat ay malinaw na sa kanya. Pagnanakaw, pagsisinungaling, paninira. Tama na. Mahina, ngunit mariin niyang sabi. Tumingin siya kay Liza at sa mga mata nito, nakita ni Liza ang huling patak ng tiwala na tuluyan nang nawala. Kunin mo na ang mga gamit mo, Liza, sabi ni Ramon. Hindi na makatingin ng diretso sa kanya. Umalis ka na ngayon din. Bagsak ang mga balikat ni Liza. Wala nang luhang lumalabas sa kanyang mga mata. Pakiramdam niya'y tuyong-tuyo na siya. Habang naglalakad siya palabas ng mansyon, pasan ang kanyang maliit na bag, ang mga anak ni Ramon ay lumabas mula sa kanilang silid. Nakita nila ang pag-alis ng kanilang mahal na yaya. Yaya Liza, saan ka pupunta? Umiiyak na tanong ni Lia. Lumuhod si Liza sa huling pagkakataon at niyakap ang tatlong bata. Babalik si Yaya, bulong niya, kahit alam niyang imposible. Maging mabait kayo ha? Mahal na mahal ko kayo. Tumayo siya at naglakad palabas, hindi na lumingon pa. Ang pag-iyak ng mga bata, ang pinakamasakit na tunog na narinig niya sa buong buhay niya. Nagsimulang umulan. Bawat patak ay tila nakikisabay sa bigat ng kanyang dibdib. Habang naglalakad siya sa madilim na kalsada, walang tiyak na patutunguhan, naramdaman niya ang tunay na kahulugan ng kawalan. Wala na siyang trabaho, wala na siyang mapupuntahan. At ang pinakamasakit sa lahat, nabigo siyang protektahan ang tatlong batang napamahal na sa kanya. Biglang, isang payong ang sumilong sa kanya. Isang pamilyar na kamay ang humawak sa kanyang braso. Si Manang Elena. Hindi ito nagsalita. Sa halip may idinukot ito mula sa bulsa ng kanyang duster. Ang lihim na cellphone. Paano? Kinuha ko sa kanya bago pa man niya maibigay kay Sir Ramon. Mabilis na paliwanag ng matanda. Pinalitan ko ng luma kong telepono. Hindi niya napansin sa sobrang taranta. Nagulat si Liza. Idinikit ni Manang Elena ang telepono sa nanginginig na kamay ni Liza. Ang mga mata ng matanda ay puno ng luha, ngunit merong apoy sa loob nito. Nasa iyo ang katotohanan? Hija, bulong niya.
Ikaw na ang pag-asa ng mga bata. Iligtas mo sila. Ginamit ni Liza ang natitira niyang pera para umupa ng isang maliit na kwarto sa isang boarding house na malayo sa mansyon. Sa loob ng 2 araw, halos hindi siya kumain at natulog. Paulit-ulit lang niyang pinapakinggan ang mga recording sa cellphone, bawat salita ay tumatarak sa kanyang puso. Ang bawat tawa ni Isabel ay nagpapaalab sa galit at determinasyon niya. Wala siyang magagawa kung basta-basta lang siyang susugod. Hindi siya papapasukin sa mansyon. Tatawanan lang siya. Kailangan niya ng plano. Kailangan niya ng tulong. At doon, naalala niya ang misteryosong text message, ang taong nagbabala sa kanya. Sinubukan niyang tawagan ang numero, ngunit hindi ito sumasagot. Desperada na siya. Nag-iwan siya ng isang mensahe. Sino ka man, kailangan ko ng tulong mo. Hawak ko ang ebidensya para ito sa mga bata. Ilang oras siyang naghintay. Nang akala niya'y wala ng pag-asa, tumunog ang kanyang cellphone. Isang text message mula sa parehong numero. Isang address, isang oras, at isang pangungusap, mag-iingat ka. Ang address ay isang maliit na karinderya sa kabilang bayan. Kinakabahan man, nagpunta si Liza. Umupo siya sa isang mesa sa sulok, yakap-yakap ang kanyang bag kung saan nakatago ang cellphone. Ilang minuto ang lumipas, isang lalaking nasa mid-40s, payat at mukhang pagod, ang lumapit sa kanyang mesa. Ikaw ba si Liza? Tanong nito. Tumango si Liza. Sino po kayo? Ako si Mang Jun, sagot ng lalaki. Ang dating hardinero ng mga Delgado. Naalala ni Liza ang kwento ni Manang Elena, isang hardinero na bigla na lang tinanggal ni Isabel dahil daw sa isang maliit na pagkakamali. Bakit? Bakit niyo po ako tinutulungan? Dahil mahal ko ang mga batang yon, sabi ni Mang Jun. At dahil nakita ko kung paanong sinaktan ni Isabel si Lia isang araw nang akala niya'y walang nakakakita. Tinakot niya ako. Sinabing tatanggalin ako sa trabaho kapag nagsalita ako. Nagsalita pa rin ako kay Sir Ramon, pero hindi siya naniwala. Tinanggal nga ako. Ngayon, naintindihan na ni Liza. Mayroon din palang ibang biktima. Ano po ang plano niyo? Tanong ni Liza. Bukas ng gabi, sabi ni Mang John, ang engagement party nila. Magkakaroon ng malaking selebrasyon sa hardin sa likod ng mansyon. Lahat ng mahahalagang tao sa buhay ni Sir Ramon nandoon. Iyon ang pagkakataon mo. Pero paano po ako makakapasok? Puno ng gwardya doon. Alam ko ang bawat sulok ng mansyon na yon, sabi ni Mang John. Isang maliit na ngangiti ang sumilay sa kanyang labi. May 100 na ako lang ang nakakaalam. Sa likod ng mga lumang fountain, may isang maliit na pinto na papunta sa lumang wine cellar. Ang plano ay delikado, nakakatakot, ngunit ito na lang ang natatanging paraan. Kinabukasan, habang papalubog ang araw, sinuot ni Liza ang pinakadesente niyang damit. Itinali niya ang kanyang buhok at huminga ng malalim. Dala ang cellphone na siyang magiging sandata niya, tinahak niya ang daan patungo sa huling laban. Nagkita sila ni Mang Jun sa isang madilim na eskinita malapit sa mansyon. Mula roon, rinig na nila ang malakas na tugtugin at tawanan mula sa party. Handa ka na ba? Tanong ni Mang Jun. Tumango si Liza. Kahit ang totoo ay nanginginig ang buo niyang katawan. Ginabayan siya ni Mang Jun sa pader sa likod ng mansyon sa isang bahaging natatakpan ng makakapal na baging. Itinulak niya ang isang bahagi ng pader at isang maliit na pinto ang bumukas. Dediretso ka lang sa cellar at may hagdanan doon paakyat sa kusina. Si Manang Elena na ang bahala sa iyo pagdating mo roon, bulong ni Mang Jun. Good luck, Liza, para sa mga bata. Pumasok si Liza sa madilim na lagusan. Ang amoy ng lupa at lumang alak ang sumalubong sa kanya. Kinapa niya ang daan hanggang sa marating niya ang hagdanan. Dahan-dahan siyang umakyat. Nang marating niya ang pinto sa itaas, bahagya niya itong binuksan. Nakita niya si Manang Elena na naghihintay,
na para bang alam nito ang kanyang pagdating. Sumenyas ito sa kanya na pumasok. Ang kusina ay abala, pero walang nakapansin sa kanya. Hinila siya ni Manang Elena sa isang maliit na pantry. Nakahanda na ang lahat, bulong ng matanda. Ang sound system ng buong party ay konektado sa isang central tablet sa tabi ng stage. Kung maisasaksak mo ito, maririnig ng lahat. Inabutan siya ni Manang Elena ng isang maliit na cable connector. Lumabas si Liza mula sa kusina. Ang kanyang puso ay kumakarera na parang isang kabayo. Ang liwanag, ang mga tao, ang musika, lahat ay nakakasilaw. Nakita niya ang stage at sa tabi nito, nakita niya si Ramon. Suot ang isang eleganteng tuxedo, hawak ang isang mikropono. Sa tabi nito ay si Isabel na parang isang reyna sa kanyang nagniningning na gown. Hinanap ng mga mata ni Liza ang tatlong bata. Nakita niya sila sa isang mesa sa gilid, tahimik at malungkot. Ito na yon. Naglakad siya sa gilid ng mga tao, sinusubukang huwag mapansin. Nakita niya ang tablet na sinasabi ni Manang Elena. Isang hakbang na lang. Ngunit bago pa siya makalapit, nagsalita na si Ramon sa mikropono. "Good evening everyone. Thank you for coming." Huminto ang lahat at nakinig. "Tonight, I am the happiest man alive. Dahil sa wakas, pagkatapos ng mahabang panahon, muling mabubuo ang aking pamilya. At lahat ng iyon ay dahil sa babaeng ito." Tumingin siya kay Isabel ng buong pagmamahal. "Ang aking anghel, ang aking magiging asawa." Habang nagsasalita si Ramon, dahan-dahang lumapit si Liza sa isang malaking kurtina sa likod ng stage. Hawak niya ng mahigpit ang cellphone at ang connector. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Nakikita niya si Ramon na nagtataas ng kanyang baso para sa isang toast. "To the most wonderful woman, Isabel." Ito na ang pagkakataon niya. Ang nag-iisa at huling pagkakataon. Habang itinaas ni Ramon ang kanyang baso, ang mga salitang "to Isabel" ay handa nang lumabas sa kanyang mga labi. Ngunit bago pa man niya ito masabi, isang boses ang pumutol sa katahimikan. "Sir Ramon!" Lahat ay napalingon. Mula sa likod ng kurtina, dahan-dahang lumabas si Liza. Ang simple niyang damit ay isang malaking kaibahan sa karangyaan ng paligid. Ang kanyang mukha ay payak, ngunit puno ng determinasyon. Nagulat si Ramon. Ang kanyang unang reaksyon ay galit. "Anong ginagawa mo dito?" "Guards!" Dalawang gwardiya ang mabilis na lumapit kay Liza. Ngunit bago pa man nila siya mahawakan, itinaas ni Liza ang cellphone. "Sandali lang po," sabi niya. Ang boses ay malinaw at matatag, pinalakas ng adrenaline. "Bago niyo po ako paalisin, mayroon lang po akong gustong iparinig sa inyong lahat, lalo na po sa inyo, Sir Ramon." Sa isang mabilis na kilos, isinaksak niya ang connector sa tablet na nasa tabi niya. Sa simula, katahimikan lang. Pagkatapos, isang tunog ng alak na isinasalin sa baso ang pumuno sa mga speaker na nakapalibot sa hardin. At sumunod, ang tawa ni Isabel. Isang tawa na hindi pamilyar sa karamihan, ngunit para kay Ramon, ito'y kakaiba. Masyadong malakas, masyadong mapangutya. Ang hirap magpanggap na mahal mo ang tatlong maingay na bata. Umalingaw-ngaw ang boses ni Isabel sa buong hardin. Pero ang aarte-arte nila, para sa bulag sa pag-ibig na si Ramon, isa akong anghel na sugo ng langit para sagipin sila. Isang kolektibong paghinga ng gulat ang narinig mula sa mga bisita. Napatingin si Ramon kay Isabel. Ang kulay sa mukha nito ay unti-unting nawawala. "Ramon, it's a trick! It's fake!" Ngunit hindi pa tapos ang recording. Sumunod ang boses ng isang lalaki. Ang boses ni Marco, na kasalukuyang nakatayo sa gitna ng mga bisita. Ang mukha ay namumutla na parang isang multo. "The best way is to establish a history of psychological instability. We'll get a doctor to diagnose him. Kapag napatunayan na unstable ang isa, madali nang isunod ang dalawa sa isang facility na malayo dito." "Facility?
Ampunan! Narinig ni Ramon na bulong ng isa sa mga bisita. Nanigas si Ramon sa kanyang kinatatayuan. Ang kanyang utak ay pilit na pinoproseso ang kanyang naririnig. Ngunit ang kanyang puso ay nagsisimula ng madurog. Tumingin siya sa kanyang mga anak. Nakita niya ang takot sa kanilang mga mata. Isang takot na ngayon niya lang naintindihan. Ang huling bahagi ng recording ang tuluyang sumira sa kanya. "Perfect, Marco. You're a genius." Sigaw ng boses ni Isabel na sinundan ng kanyang malutong na tawa. Pag nawala na ang mga sagabal na, "Yon sa atin na ang lahat." At si Ramon, mananatili siyang nakakadena sa akin habang buhay, nagpapasalamat sa sakripisyo ko. Nang matapos ang recording, isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa buong hardin. Walang nagsasalita, walang gumagalaw. Ang tanging maririnig lang ay ang mahinang paghikbi ng mga bata. Lahat ng mga mata ay nakatuon kay Isabel. Ang kanyang malaanghel na maskara ay tuluyan ng nabasag, pira-piraso sa sahig. Ang natira na lang ay ang isang mukha ng purong galit at pagkataranta. "Mga kasinungalingan, gawa-gawa lang lahat yan." Sigaw niya, ang boses ay hindi na malambing, kundi matinis at puno ng lason. "That little witch is a liar." Tinangka niyang sugurin si Liza, ngunit hinarang siya ni Ramon. Sa unang pagkakataon, tiningnan ni Ramon si Isabel sa kung ano talaga ito. Hindi isang anghel, kundi isang manggaganso. Isang taong puno ng kasakiman. Isang halimaw na nagbabalat kayo. "Ramon, please, you have to believe me." Pagmamakaawa ni Isabel, umiling si Ramon. Ang sakit at pagsisisi ay malinaw na nakaguhit sa kanyang mukha. Tumingin siya mula kay Isabel, papunta sa kanyang mga anak, at sa huli, kay Liza. Kay Liza na itinaboy niya, kay Liza na sinaktan niya, kay Liza na nag-iisang lumaban para sa katotohanan. "Tapos na, Isabel," sabi niya sa isang boses na walang emosyon. "Tapos na ang lahat." Sinubukan ni Marco na dahan-dahang umalis, ngunit napansin na siya ng mga gwardiya. Si Isabel, sa kanyang desperasyon, ay nagwala. Nagpupumiglas, nagsisigaw, ngunit wala nang naniniwala sa kanya. Ang kanyang perpektong mundo ay gumuho sa isang iglap. Habang hinihila na ng mga gwardiya si Isabel at Marco palayo, dahan-dahang naglakad si Ramon palapit kay Liza. Ang ingay ng mga bulungan ng mga bisita ay tila nawala. Ang tanging nakikita lang niya ay ang babaeng nakatayo sa kanyang harapan. Matatag pa rin sa kabila ng lahat. Huminto siya sa harap nito. Walang salitang lumabas sa kanyang bibig. Ang bigat ng kanyang pagkakamali ay dumagan sa kanyang kaluluwa. Ang sakit ng katotohanan ay isang malaking sampal. Sa huli, sa gitna ng katahimikan at gulo, isang salita lang ang nagawa niyang ibulong. Isang salitang puno ng lahat ng kanyang pagsisisi. Patawad. Lumipas ang ilang linggo. Ang iskandalo sa engagement party ay unti-unting humupa, bagamat nanatili itong usap-usapan sa alta sosyedad. Si Isabel at Marco ay nahaharap na sa mga kasong kriminal, hindi lang para sa tangkang panloloko, kundi pati na rin sa pamimeke ng mga dokumento at child endangerment. Para kay Ramon, ang mga bagay na yon ay ingay na lang sa malayo. Ang kanyang buong mundo ay umikot na lamang sa loob ng mansyon, sa paghilom ng mga sugat na naiwan ng unos. Hindi na siya bumalik agad sa trabaho. Bawat umaga, ginugol niya sa piling ng kanyang mga anak. Nagbasa sila ng mga libro, naglaro sa hardin, nagkwentuhan. Sa unang pagkakataon, sa loob ng mahabang panahon, tunay niyang nakita ang kanyang mga anak. Hindi bilang isang responsibilidad, kundi bilang tatlong natatanging individual na may sariling mga takot, pangarap, at personalidad. Nakita niya ang tapang ni Leo, ang pagiging masayahin ni Lucas, at ang pagiging sensitibo ni Lia. At sa bawat tawa nila, unti-unting nabubura ang bigat sa kanyang dibdib. Si Manang Elena,
na muli niyang hininga ng tawad ng paulit-ulit ay isang tahimik na saksi sa lahat. Isang hapon, habang pinapanood nila ang mga batang naghahabulan sa damuhan, ngumiti ang matanda. Bumabalik na po ang dating sigla ng bahay na ito, sir. Sabi nito. Ngumiti si Ramon. Salamat sa inyo, Manang, kung hindi dahil sa inyo at kay Liza. Ang pangalan ni Liza, pagkatapos ng gabing iyon, pinakiusapan niya itong manatili. Ngunit magalang na tumanggi si Liza. Kailangan ko lang po munang magpahinga, sir, sabi nito. Binigyan niya ito ng sapat na pera para makapagsimula, ngunit alam niyang hindi iyon sapat na kabayaran. Araw-araw, hinahanap siya ng mga bata. Nasaan si Yaya Liza? Palagi nilang tanong. At araw-araw, isang kirot ang nararamdaman ni Ramon. Isang araw, nagpasya siya. Hindi na niya kayang tiisin ang pagkukunwari. Hindi na niya kayang tiisin ang espasyo sa kanilang buhay na si Liza lang ang makakapuno. Nagtungo siya sa maliit na boarding house kung saan ito nanunuluyan. Naabutan niya itong nag-iimpake. Aalis ka? Tanong ni Ramon. Nagulat si Liza sa kanyang pagdating. Sir Ramon, opo, uuwi na po muna ako sa probinsya. Bakit? Tapos na po ang misyon ko dito. Simpleng sagot nito, ngunit may bakas ng lungkot sa kanyang mga mata. Hindi pa, sabi ni Ramon. Hindi pa tapos. Lumapit siya. Liza, alam kong huli na. Alam kong nasaktan kita. Nabulag ako sa sarili kong kalungkutan at hinayaan kong manipulahin ako. Walang araw na hindi ko pinagsisisihan ang mga sinabi ko sa'yo, ang ginawa ko sa'yo. Okay na po yun, sir. Hindi okay. Pagpupumilit ni Ramon. Patawad. Patawad sa lahat. Katahimikan. Gusto kong bumalik ka, Liza, sabi ni Ramon. Ang kanyang boses ay halos isang pakiusap. Pero hindi bilang isang yaya. Tumingin si Liza sa kanya, naguguluhan. Gusto kong bumalik ka bilang isang kaibigan, bilang isang parte ng pamilya namin. Hinahanap ka ng mga bata, hinahanap kita. Sa huling dalawang salitang iyon, naramdaman ni Liza ang isang bagay na mas malalim pa sa pasasalamat. Isang bagay na totoo. Makalipas ang isang linggo, isang maaraw na hapon, ang hardin ng mansyon ng mga Delgado ay muling napuno ng tawanan. Pero sa pagkakataong ito, totoo na ang lahat. Si Leo, Lucas at Leah ay masayang naghahabulan ng bola. Sa isang bench sa ilalim ng isang malaking puno, magkatabing nakaupo sina Ramon at Liza. Walang anumang usapan tungkol sa romantikong pag-ibig. Walang mga engrandeng pangako. Tumingin si Ramon kay Liza na abala sa pagtawa habang pinapanood ang mga bata. Nakita niya ang kagandahan sa simplisidad nito. Ang lakas sa kabila ng pagiging mahinhin. Ang liwanag na hindi nakakasilaw, kundi nagbibigay ng init. Salamat, Liza. Bulong niya. Tumingin ito sa kanya at ngumiti. Isang ngiti na nagmula sa puso. Walang anuman, Ramon. Ang pagtawag nito sa kanyang unang pangalan ay isang maliit na hakbang, ngunit para sa kanila, ito ay isang malaking simula. Hindi nila alam kung ano ang naghihintay sa hinaharap. Ang alam lang nila, sa sandaling iyon, sa ilalim ng sikat ng araw, kasama ang tatlong batang malayang tumatawa, nahanap nila ang isang bagay na mas mahalaga pa sa anumang yaman. Nahanap nila ang isang tunay na pamilya, isang pamilyang hindi perpekto, ngunit binuo mula sa mga abo ng kasinungalingan, pinagtibay ng katotohanan, at pinag-isa ng isang pag-ibig na tahimik, tapat, at totoo.